Ngayong araw ay pinagdiriwang ng Korte Suprema ay ka-111 anibersaryo ng pagkakatatag ng hudikatura. At kasabay niyan, isang libro ang inilabas tungkol sa kasaysayan ng institusyon, kabilang pang profile ng napatalsik na Chief Justice na si Renato Corona. May ulat on the spot si Lia Manyalac del Castillo. Lia. Rafi, nakasama pa nga sa librong History of the Supreme Court ang profile ni dating Chief Justice Renato Corona. Mismong si Court Administrator Midas Marquez ang sumulat nito. Kabilang din dito ang naging mga landmark cases na naibaba sa ilalim ng termino ni Corona bilang Chief Justice. Pero hindi nabanggit sa libro ang tungkol sa naging impeachment trial nito na nauwi sa kanyang pagbaba sa pwesto kamakailan. Dahil ayon kay Marquez, hanggang lamang sa pwesto ni Corona sa isulat sa sila hindi pa rin sanay ang karamihan sa Korte Suprema na wala na nga si Corona. 2 beses kasi itong natawag kanina sa programa. Yung unang beses ay nang tawagin ito ni dating Supreme Court Justice Carolina Aquino. Yung pangalawa naman ay dahil parehong Renato ang unang pangalan, imbes na Renato S. Puno ang nasabi ng host ng programa, Renato C. ang una nitong nasabi na siya namang pangalan ni dating Chief Justice Corona. Ayon kay dating Chief Justice Renato Puno, aminado siya na demoralized ang ilan sa Korte Suprema dahil sa nangyari kay Corona, pero tiwala naman daw siya na malalagpasan din ito ng Supreme Court. Pero kung si Acting Chief Justice Antonio Carpio ang tatanong sa kabanata ng impeachment sa nagdaanan ni Corona, hindi rin sang-ayon si Carpio na pagkatake sa buong judiciary ang naging pag-impeach kay Corona. Hindi na naman isang mahistrado lang ang naging subject ng mga naging kaso noon sa impeachment court. At sa unang panayam nga nito sa media mula nang maging acting Chief Justice ay sinabi ni Carpio na maraming trabaho ang kailangan gawin at nasimula na rin nila ang ilang pagbabago tulad nga ng pagpapalabas ng kopya ng mga salin ng mga mahistrado. Hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap pa sila Carpio at Corona bago nga ito umalis sa Korte Suprema. Pero ayon kay Carpio ay bukas siya na mag-usap muli sila. Isa si Carpio sa pinaka-senior na mahistrado sa korte ngayon, kaya automatic na nominado ito para pumalit kay Corona. Pero sa ngayon, hindi pa raw siya nakakapag-desisyon kung tatanggapin ang nominasyon para makabilang sa mga pagpipilian ng Judicial and Bar Council o JBC. Malalaman din naman daw ng media kung ano magiging desisyon niya. Sakaling tanggapin daw ni Carpio ang nominasyon at hindi siya mapili ng Pangulo, ay hindi raw siya masasaktan at igagalang ang magiging desisyon ng Pangulo. Ang isa pang senior justice na si Associate Justice Teresita de Castro naman ay tumanggi ng magkomento. Narito ang naging pahayag ni Acting Chief Justice Antonio Carpio. Challenges. Well, we have to move forward. We have to learn the lessons from the impeachment. And I think we can do the job. There are a lot of professionals, most of the people here. Rafi? Salamat, Lia Manyalac del Castillo.